Hi! Nawindang ako mga kawilas dahil pagbukas ko ng social media, nakita ko na pinatulfo na pala ni Cherry White si Boy Tapang. Tara, habang nagkakape tayo, sabay-sabay natin panoorin kung ano talagang issue. Actually, napanood ko naman yung live ni Boy Tapang, so panoorin natin yung side ni Cherry White kay Tulfo ba. Ito ang matindi mga kawilas dahil mayroon pang video na nilabas si Cherry White. Pero alam nyo, mayroon din akong video na napanood mula kay Boy Tapang na ginagawa ni Cherry White sa kanya. Kaya pakinggan natin yung side ni Cherry White kasi napanood ko na yung live ni Boy Tapang eh. Si Boy Tapang. Buhay mo yung sarili mo! Huwag kami mga Bisaya! Alam ko ba inakataran? Na nag-hack po daw ako ng Facebook. Nahinak ko daw po yung Facebook, which is nung isang gabi po, akala niya hinak ko yung Facebook niya, pero lahat po ng Facebook nag-log out. Nag-message siya sa akin na ipapatulpo daw po niya ako. Ngayon, yung conversation na yun, syempre naaligaga ako. Ngayon, pinost ko. Pinost ko po yung convo na ipapatulpo ko. Tapos, bigla na lang siyang nag-live sa Facebook niya. Nagsalita po siya ng mga kasiraan about sa akin. Katulad po ng walker ako, magulang ko po, adik. May matanda daw po ako. Yun po yung mga sinabi niya sa akin sa live. 1 hour po siyang naka-live. Pero pagkatapos niya, nag-usap na ho ba kayo, ma'am? Hindi po. Okay? Hindi mo natanong sa kanya ba't niya nagawa yun? Wala ba siya yung pagsisisi or pag nag-post later on na bakit niya nagawa yun o hindi ba siya nag-reach out at gusto makipagbati? Wala po eh. Bakit siya pa magpapatulfo Ayun nga po eh. Hindi ko maintindihan bakit ako pa ipapatulpo kasi may ebidensya daw po siya na pinapahack po yung account niya, yung Facebook niya. ano ebidensya kung hawak niya? Hindi ko po alam. Nung gabi po yun, lahat yun nag-log out yung Facebook. Pero kung kayo po ay magkasintahan, ba't kinakailan pa i-hack yung kanyang Hindi ko nga po alam. Hindi ko po gawain yun. Pero yan po iba na-explain mo na sa kanya. In-explain ko po pero sunod-sunod yung rant niya sa akin. Sabihin niya pa ako ng bad words na kulul ka. Alam ko ikaw may gawa nito. Pero nung time na po yun, lahat ng Facebook nag-log out. Okay. Apo, nagkaroon po talaga ng down po. Ang meta po nung araw po na yun. Facebook, Messenger, and Instagram po. Yung Nag-down po talaga. alam niya at nasabi sa kanya. Hindi ko po alam. Pero nung time na po na yun, sinabi ko sa kanya yun na paanong hinahack nagko-content kami dito na na-log out lahat ng Facebook. Sabi niya, ulul ka, ikaw lang gagawa nito, alam ko yung ginagawa mo. Pero anong motibo para gawin niyo sa kanya? Hindi niyo ba naipaliwanag sa kanya na ba't ko gagawin yun, ba't kita i-hack? Sir, puro bad words po yung sinabi niya. Ako, kalmado lang. Sabi ko, hindi ko gagawin yan. Nandito po yung conversation sa akin. Pero sa palagay niyo po, bakit niya naisip yun? Siguro po dahil po galit siya. Galit siya. Bakit po siya galit? Sir, matindi magalit yun, nakakatakot. Kaya nga Boy Tapang eh. Opo, nakakatakot talaga. Dapat prepared ka na kung makipagrelasyon ka sa kanya. Hindi, kaya nga po na ipaghiwalay na ako eh. Ayaw niya. Ayaw niya. Siguro give it a try. Kasi siyempre ma'am, nung pinasok mo relationship with him, alam mo kung ano yung karakter at pagkatao niya, dapat tanggap Sir, nung niya. nagkakilala kami, hindi po siya ganun. Sobrang lambing niya. Sobrang bait niya. Okay, maganda yung sinabi mo. So, Opo. ano sa tingin mo ang dahilan nung sobrang bait niya, sobrang lambing niya, biglang nag 360 degrees? Sir, selos. Ayun. Yan Selos. sinasabi nila, huwag ka kasing magkaroon ng kasintahang maganda. Oo, di ba? Kasi kung ikaw magkasintahang maganda, talagang marami kang problema dyan. Siyempre, Sir, maganda. Hindi po daw ako maganda. Kasi sinasabi niya sa live, unggoy ka din. Tanggalin mo yung maskara mo. Kasi sir, ritoke daw po yung ilong ko. Wala akong masama kung ritoke. Doon sa mga silosa at siloso, huwag na kayo magkasintahan ng gwapo at maganda para hindi na kayo magsiselos. Wala nang aligid-aligid. Di ba? So, nagsiselo siya. Baka naman may pagbasihan man para maging fair. Baka naman may pagbasihan yung pagsiselos niya. Sir, ito nga eh. Pilit kong sinasabi noon sa social media, ilabas mo kung anong dahilan ng hiwalayan natin. Bakit hindi mo malabas? Kasi sir, ayoko magsalita eh. Masisira siya. Hindi, pero ma'am, kasi wala siya dito, so wala tawagan. Yung bang, okay, dati malambing siya, sabi niya sweet. Sobra. O, Para akong siyempre, prinsesa. tama lang yun. Usually ganun talaga pag nandiligaw. Pag tumagal-tagal na, hindi naman lahat. Medyo may pagbabago. Pero,
to it, ano po yung mga nagawa mo sa tingin mo sa kanya na para naging ganun po yung kanyang pag-aasal na ngayon sa inyo? Kasi ganito po yun eh, nag-start yan pati dun sa ano. May nagpa-picture sa akin sa Alcoy, sa Cebu. Nag-away po kasi kami na time, lagi kami nag-aaway. Laging punto selos. Siyempre ako nagselos din ako, pero yung pinagsiselosan ko nasa lugar. Okay. Nasa Ano tama. po yung sa Cebu? Yung sa Cebu, sir, ganito yan eh. Meron din kasi lumabas sa video po na nakita ko. Pero hindi po siya yung sinaktan ko. Yung mga kaibigan niya. Sir, dinipensahan ko po kasi yung sarili ko. Bumaba ako dun sa resort, nakapanty ako, nagsiswimming po ako dun that time. Tapos, pag akyat ko, galit na galit siya. Sabi niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko agad. Nakaganyan ako, sir. Hinawakan niya po yung kamay ko, tapos yung kaibigan niya, 4 na lalaki. Habang hawak niya ako, naka-video sila, nasa kalsada po kami, may video ako. Nasa kalsada sila, ano, nakipag-sex ka doon? Ginaganyan niya ako, nakipag-sex ka dyan sa baba? Anong ginawa mo dyan? Sabi ko, mga followers, nagpa-picture sa akin, anong masama? Doon na siya na-trigger. Nagselo siya, yun. So, pinagpa-picture sa yung mga followers, pinagselosan niya po yun. Opo, mga taga Cebu. Doon po sa lugar na yun. Natural lang po sa ating mga vloggers mag-isiguro sa kanya pag may nakikita mga followers nagpapapicture. Hindi niyo po naunawaan yung bakit wala ko ba nagpapapicture sa kanya. Madami din. Oh, at ikaw, nagsiselos ka ba pag may nagpapicture sa kanya? Hindi po. Normal po yun eh, pag may nagpa-picture. Kaso kasi yung point po na yun, naghiwalay na naman kami. Yung mga nagpa-picture sa akin, pinatagay ako. Dun sa may resort. Siyempre, katuwaan po kami, yun. Pag akyat ko yun, nagalit na siya. Anong dahilan daw bakit si Boy Tapang siya pa sana magpapatulfo? Ano sinasabi? Pinahack ko daw po yung account niya, kaya ipapatulpo niya ako. Magpapahak. Okay, na wala namang pong basihan. Okay. Kayo ba willing, ma'am, na pagbatiin ko na lang kayo? Hindi po. Ayaw mo na. Sayang naman po yung 3 buwan. Ay, hindi po. Hindi ako manghihinayang doon. Eh, anong dahilan ba't nandito po kayo ngayon? Eh, gusto ko po kasi sabihin sa kanya na kasi sa social media po eh, tinitira na yung yung mental health ko talaga. May mga nagbabanta din, tapos hindi na ako makatulog ng maayos sa lahat ng sinasabi ng tao. Ganyan pala yung babaeng yan, may matanda. Kasi yung sinasabi niya po matanda, tatay po ng anak ko yun. Na 40 years old last, yun yung sinasabi niya na matanda ko. Tapos ito Pero na, okay. Yung ba na isabi mo sa kanya bago kayo nagkipagrelasyon sa kanya na ako ay merong anak at ang tatay nito ay alam niya po yun. Okay, so dapat din niya sinisingil sa yun. Dineklara niya yun sa kanya. Okay. So ano pa po yung kanyang hinaing? Sa social media, yung mga luxury bag ko daw po ay galing sa sugar daddy. Yun yung sinasabi niya. Na pinost ko, galing po yun sa sarili kong pinagpaguran yun. Yun yung ko kasi may mga nagko-comment sa akin, yung bag mo galing naman siya sa sugar daddy mo. Siyempre nasasaktan ako, sir. Yung mga ganun na nadadamay din po yung anak ko sa mga comment. Kaya kaya sabi ko, hindi po ako sumagot sa sa Facebook. Gusto ko daanin na lang namin sa Okay. Kasi ma'am, ito, kung talagang hindi niya mapag-ayos at lumalato, kung yung po yung naitabi nyo na screenshot nyo, yung mga pananalita na hindi totoo, pwede ko ma-cyber libel natin.